Tawag sa pagsamba. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay pinapahayag ng kalangitan, ginagawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Wala silang tinig o salitang ginagamit, wala rin silang tunog na ating narinig. Tuwing umaga'y lumalabas ito na parang masayang kasintahan, tulad ng masiglang manlalaro na handang-handa sa takbuhan. Tayo pong lahat. Sa silangang sumisikat, lumulubog sa kanluran, walang nakapagtatago sa init itong taglay. Ating pong awitin, O 4,000 tongues. Salamat po sa umaga nito na ipinagkaloob mo sa amin.
Salamat sa buhay at sa pagkakataong kami magkasama-sama upang ikaw ay mapurit maitaas. Gabayan mo po ang bawat isa sa pakikinig ng iyong salita. Linisin mo po ang aming mga puso at isipan nang sa gano'y maunawaan namin ang mensaheng nais mong ipabatid. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala. Gayon din, Panginoon, gabayan mo ang mga taong papunta pa lang dito sa ating sambahan para kami makapagpuri sa iyo. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa ating lahat. Good morning po. Ayan, samahan niyo po ako habang pinabati natin yung kapatid natin sa pananampalataya, sa likod, sa harap. Ayan, batiin po natin habang inaawit natin ang kaibigan. Kumusta ka na? Sa bawat usok at
muli, magkakasama muli tayo sa pagpupuri. Yan, ibigay natin yung lakas natin at hilingin natin kung ano man ang gusto natin. Nagapoy ng Panginoon ay imposible sa ating Panginoon, kaya magagawa natin yung mga bagay na gusto natin gawin na nakalooban ng Panginoon. Amen? Amen! To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Like eyes are open.
Ayan, maging panatag tayo sa ng ating Panginoon sa umagang ito. Ano man po ang hiling ng ating mga puso, ito po ay hilingin natin sa Panginoon. Hide me now under your wings. Cover me, yes, Lord, within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. My dress, my soul, in Christ alone. No, He's mine. In quietness and trust, when the oceans rise and thunders roar, and I will soar with you above the storm. Father, you are king over the land, and I will be still, know you are God. Let the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the land. I will be still, know you are God. Christ, my soul, in Christ alone. No is hard. In quietness and trust, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Sa umagang ng Panginoon, kami po ay nagpupuri muli at nagpapasalamat sa buhay at kalakasan at pag-iingat mo sa amin na lagi mong ibinibigay sa amin, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa mga problema at dumarating sa amin, Panginoon, dahil napapatunayan namin sa araw-araw na kami ay tumatatag, Panginoon, at lumalapit sa iyo at nananampalataya kami, Panginoon. Alam namin na kapag dumating yung mga problema ay hindi mo kami pinababayaan at lalo mo kaming minamahal, Panginoon. Kaya sa iyo lamang, Panginoon, kami nagtitiwala at wala na iba, Panginoon. At dapat lang na ang inaawitan namin ngayon at sinasayawan namin ngayon, ang tinutugtugan namin ay Diyos na buhay na laging nandiyan at nagpaparamdam sa amin. Salamat din, Panginoon, sa kagalingan ng bawat isa na iyong ibinibigay, Panginoon, at muli mo silang pinalalakas ang kanilang
lang ang panatawang iyong Panginoon. At ganun din, hinihiling namin na palakasin mo ang aming spiritual, Panginoon, na buhay upang madala namin ito sa araw-araw at makapabuhay kami na kasama ka, Panginoon. At mahalaga na ikaw ang kasama namin, Panginoon, sa lakbayin ng aming buhay. Patuloy mo nga kung aming higantang, Panginoon, at ikaw ang makasama namin sa panambahan sa umagang ito. At kalimutan muna namin ang lahat ng problema. Sa iyo lang kami mag-focus ngayon, Panginoon, na kumuha, Panginoon, ng lakas na ibibigay sa amin ng pastor at nagagamitin mo sa umagang ito. Ikaw, Panginoon, ang makapurayan sa umagang ito. At ang awit na ito ay aming dalangin, Panginoon, at ikaw ang siyang maitaas sa amin. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will listen good, though you are God. When the oceans rise and thunders roar, then I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, for you are God. And I will be still, for you are God. And I will be still, though you are God. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Si Kristo ay tulad ng isang katawa at para po sa ating pagbasa, ito po ay matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 12 verses 12 to 31a. Si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan. Kung hintil, alipin man o malaya, tayong lahat ay nagtismuhan sa isang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay naiinom sa isang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng iisang bahagi lamang. Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya hindi ako bahagi ng katawan, hindi nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sasabihin ng tainga, hindi ako mata, kahit hindi ako bahagi ng katawan, hindi nga ba ito bahagi ng katawan? Kung puro mata lamang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Kung puro tayo na lamang ang buong katawan, paano ito makakaano? Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi maituturing na katawan. Ngunit ang totoo'y marami ang mga bahagi, ngunit iisa lamang ang katawan. Hindi rin naman nasasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan, pinamulo sa paa, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahaging parang mahihina ang siya pa ngang kailangan. Ang mga bahagi ng katawan ay kailangan natin ang tigaan at pagtuturi at pinahukulan ng higit na pagpapahalaga. Ang mga bahagi hindi likas na maganda, siya natin higit na pahalaga. Hindi na ito kailangang gawin sa mga bahaging sadyang maganda.
Nang isaayos ng Diyos ang ating katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging di gaanong marangal. Upang hindi magkaroon ng kapahamahan at sa halip na magkakasakit sa isa't isa. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinaparangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kayo ang ang isang katawan, Kristo, at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa iglesia, una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, at ikatlo ng mga guro. Naglagay din siya ng mga gumagawa ng mga himala, mga nagpapagaling ng may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga nagsasalita sa iba't ibang mga wika. Hindi lahat ay gusto at takuturo. Hindi lahat ay bigyan at lahat gawa. Magpagaling ng mga may sakit, magsalita sa iba't ibang mga wika o magpaliwanag ng mga wikang ito, tayo ng lahat. Kaya kung sigat ninyong hangalin ang magkaloob ng mas dakila. Awit po pakinggan ang awit ng mga bata. Pagsunod po nito ang panalangin para sa mga bata. Colossians 20 verse 3. Children, obey your parents in all things. Acts chapter 16 verse 30. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Psalm chapter 56 verse 3. One time I am afraid I will trust in you. Genesis 16 verse 13. You are the God possessed. Jeremiah chapter 29 verse 11. For I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans to give you
Raiko. Ayos tayo. Purihin ang Panginoon sa buhay ng mga batang ito. Tuloy pa rin po natin sineselebrate ang Bible Month. So lagi daw tayong magbasa ng Biblia. Sige po, inangayak po yung pang mga bata dyan. At tayo po lahat ay tumayo. At tayo po ay manalangin. Dakilang na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa buhay ng mga batang ito. Taglay ang kagalakan ng pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo. Salamat po sa kanilang inawit na tunay nga nagre-remind sa bawat isa sa amin na lagi kaming magbasa ng banal na kasulatan upang kami ay patuloy na lumago, tumatag, tumibay sa aming pananampalataya. Katulad po ng mga batang ito, sa kanilang murang edad ay nandoon po ang pag-aaral ng mga salita na maging hanggang sa kanilang paglaki ay hindi na nila ito makakaligtaan. Tuloy niyo nga po silang pagpalain, samahan lagi sa lahat ng kanilang ginagawa at palakihin na may banal na pagkatakot sa iyo. At lahat po ng kanilang mga kahilingan, munting panalangin ay ipagkaloob niyo po sa kanila. Palangin niyo rin po ang kanilang mga magulang na pusong sumusuporta sa kanila nagmamahal at kumakalinga. Pinagpipray din namin sa iyo, mga bata na wala sa loob ng iyong iglesia,
nakakaranas ng iba't ibang uri ng kalagayan sa kanilang buhay. Tulungan niyo po sila at nawa masumpungan din nila ang iyong presensya. Maraming pong salamat, dakilang Diyos. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Palakpakan po natin, Panginoon, sa buhay ng mga batang ito. Natawagan po ang magbabasa ng unang reading natin si Miss Hazel Castro. Sumapit ang ikapitong buwan ng taon at ang mga Israelita nagbalik na sa kanilang bayan. Nagtipon-tipon silang lahat sa Jerusalem, sa liwasang bayan sa harapan ng pintuan ng tubig. Hiniling nila kay Ezra na pari at dalubhasa ang unang pagbasa ay ating matatagpuan sa aklat ni Nehemias, Kabataang 8, mga talatang 1 hanggang 3 at 5, hanggang 6 at talatang 8 hanggang 10, at ito ang sinasabi. Sumapit ang ikapitong buwan ng taon at ang mga Israelita ay nakabalik na sa kanilang bayan. Nagtipon-tipon silang lahat sa Jerusalem, sa liwasang bayan sa harapan ng pintuan ng tubig. Hiniling nila kay Ezra na pari at dalubhasa sa kautusan na kunin nito ang aklat ng kautusan ni Moises na ibinigay ni Yahweh para sa Israel. Kaya't ng unang araw ng ikapitong buwan, kinuha ni Ezra ang aklat. Dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa katanghaliang tapat, binasa niya ang kautusan sa harap ng mga taong natitipon sa kaliwasang bayan sa harap ng pintuang tubig. Ang lahat ay nakikinig ng mabuti. Si Ezra ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin si Yahweh, ang dakilang Diyos, sabi ni Ezra. Itinaas naman ng mga tao ang kanilang kamay
At sumagot, Amen, Amen. Nagsiyoko rin sila at sumamba kay Yahweh. Binasa nila ang kautusan ng Diyos at isinalin ito sa kanilang wika at ipinaliwanag ito upang maunawaan ng mga tao. Nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban at sila'y umiyak. Ang araw na ito ay banal para kay Yahweh na inyong Diyos. Kaya't huwag kayong malungkot o umiyak. Wika ni Nehemias na gobernador, ni Ezra na pari at dalubhasa sa kautusan, at ng mga Levita na nagpapaliwanag ng kautusan. Sinabi nila sa mga tao, umuwi na kayo at magdiwang. Kumain kayo at uminom ng bagong alak. Bigyan niyo ang mga walang pagkain at inumin sapagkat ang araw na ito ay banal para kay Yahweh. Kaya huwag kayong malungkot. Ang kagalakang dulot ni Yahweh ang magpapalakas sa inyo. Tayo po ay tumayo para sa pagbasa ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 4, talatang 14 hanggang 21. Ganito po ang sinasabi, ang pasimula ng paglilingkod ni Jesus sa Galilea. Bumalik sa Galilea si Jesus na sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu. Nabalita sa karatig bayan ang tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang sinagoga at hinangaan naman siya ng lahat. Hindi tinanggap si Jesus sa Nazaret. Umuwi si Jesus sa Nazaret, ang bayan na kung saan siya lumaki, gaya ng kanyang kaugalian. Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa at doon ibinigay sa kanila ang kasulatan ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito at sa dakong kinasusulatan ng ganito, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila ilalaya at sa mga bulag na sila makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag na darating na panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Inerolyo niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapag-ingat siya inaupo. Nakinig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga. At sa huli at sinabi niya sa kanila, ang kasulatan ito na inyong narinig ay natupad ngayon. Pinagpala ang iglesia at ang bayan sa pagbabasa ng kanyang mga dakilang salita. Awitan natin ang tugon. Ang iyong salita, O Diyos Ama, ay pagkain ng aming kaluluwa, ilaw ng buhay ko't kalakasan, langit ng bibigay ka
Good morning po. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Kamusta na po kayo? Mabuti po ba tayo? Ang bilis ng panahon. Parang kailan nag-celebrate. Nag-celebrate tayo ng New Year ngayon ay huling linggo na ng January. So salamat sa Panginoon sapagkat patuloy tayong sinasamahan at pinapalakas ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Tayo po muna ay manalangin. Salamat po sa umagang ito sapagkat patuloy kang mabuti sa bawat isa sa amin. Bayaan mo na muli ay makinig kami ng iyong mga salita at sa pamamagitan nito ay ma-inspire kami at lumakas sa aming pananampalataya at patuloy kaming maglikod sa iyo ng may kagalakan, katapatan, pagkakaisa at pagmamahal. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. So ngayong po umaga ay ang message po ay the beginning of Jesus Ministry. So, very timely naman dahil ang Diyos ay patuloy na nangungusap sa bawat isa sa atin upang patuloy na gumawa ng kanyang mga nais sa bawat isa sa atin. So kahapon nga ay napakasaya dahil patuloy natin sineselebrate ang Bible Month at kahapon ay nagkaroon ng tinatawag na I Proclaim na kung saan ay nagkaroon tayo ng pagbasa ng banal na kasulatan simula alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. So, tuloy-tuloy po yun. At kasabay nun ang pamamahagi ng banal na kasulatan, pagpipray sa mga tao. At salamat po dahil naging successful, naging pagpapala ang gawain iyon. At marami pang ipapagawa ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen po ba? So ngayon po ay nagpapasimula si Jesus sa kanyang ministry. So matapos mabautismuhan ang ating Panginoon at magtagumpay sa tukso, ay sumakan niya ang Espiritu Santo at sinimulan niya ang kanyang ministry dito sa pamamagitan ng pangangaral. So now, it was time for Jesus to begin His ministry to teach the gospel.
Jesus walked to the land of Galilee, to Nazareth, the town where he grew up. He went to the synagogue and read the scripture. At dito po nag-umpisa ang lahat. So si Jesus, matapos siyang mabautismuhan, matapos siyang tumanggap ang bautismo mula sa ating Panginoon, ay nag-umpisa ang kanyang mga gawain. Pero bago po yun siya ay nag-ayuno, siya ay nanalangin at na-overcome niya yung temptation mula sa kaaway. So, madalas ganito po. Kapag tayo ay merong mga gagawin, kapag tayo ay magpupuri sa Panginoon, dumarating yung mga hadlang, dumarating yung mga bagay-bagay upang hindi matuloy. Pero si Jesus, sa kanyang buhay ay nasimulan niya yung kanyang ministry, yung kanyang gawain dito sa kanyang bayan, sa kanyang kinalakihan, at siya ay nangaral ng may kapangyarihan. So siya ay nangaral ng may kapangyarihan. So, ano po ba yung kaibahan ni Jesus sa mga tagapagturo ng kautusan? Mga kapatid, kung walang espiritu sa ating pangangaral at pagtuturo ay walang kapangyarihan. Ito ang dahilan kaya nang marinig ng tao na nagturo si Jesus, siya ay namangha at kumalat ang balita tungkol sa kanya sa buong lupain. Matthew chapter 7 verses 28 to 29. So si Jesus ay nangaral ng may kapangyarihan at nakita ng mga tao yung kaibahan ng kanyang ginawang pagtuturo sa kanila. At dahil doon sila ay na-amaze na mangha sa kanilang nakita. So balikan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Sa verse 16 to 17 na po tayo. So maraming Bible scholar ang naniniwala na ang pagdalaw ni Jesus sa Nazareth na binabanggit sa Luke chapter 16 verse 30 ay ang pagdalaw din inilarawan sa Matthew chapter 13 verse 53 to 58 at Mark chapter 6 verse 1 to 6. At dito ay sinimulan ng ating Panginoon ang kanyang ministry dito sa lupa. At ano yung kanyang layunin? So ano yung kanyang purpose? At siya ay nagtungo sa mga bayan na mga lungsod na nakapalibot sa kanya. So ngayon pong buwan ng January, ano yung goal natin? Ano yung purpose natin? So yung nilalagay sa ating puso ng ating Panginoon ngayon, di ba? Ay tayo ay magpapaumpisa ng banal na gawain na kung saan nandoon yung ating hinihingi sa bawat isa sa atin na tayo ay mag-participate sa ministry na ipinapagawa sa atin ng ating Panginoon. So kung ating babalikan, mga kapatid, idinaraos na Mahudyo ang kanilang gawaing pangreliyon sa mga sinagoga sa bawat nayon. At ginawa ang mga serbisyong ito tuwing Sabado. So during that time, ang kanilang paglilingkod o yung kanilang ginagawang service ay Saturday.
So ang araw ng Sabat na kinaugalian ng panahon ng serbisyo ng pagbasa mula sa isang bulumbon ng lumang tipan na maliit na ang mga bisita sa sinagoga ang inaanyayahang magbasa ng aralin o magbigay ng komentaryo tungkol dito. So very timely talaga yung kahapon, yung ginawa natin, yung pagbabasa ng banal na kasulatan. At dito nga sa synagogue, dito ginagawa yung kanilang pagtitipon every Saturday. So, at dito ay inanyayahan yung mga bisita na siyang magbasa at magpahayag. At si Jesus ay na-invite. So, sabi doon sa verse 18 to 19, ay pinahayag kay Jesus ang aklat. So, si Jesus ang nagbasa. Ang aklat at ang kanyang binasa, siya ay bumasa mula sa Isaiah chapter 61 verse 1 to 12 at kung saan nakasulat ang hula ng Isaiah tungkol sa Mesias. Kaya nang basahin ito ni Jesus, siya ay tunay na nagsalita sa kanyang sarili at sumakanya ang Espiritu ng Diyos. Luke chapter 4 verse 18, at napos ko si Jesus ng banal na Espiritu at taglay niya ang kapangyarihan. So, sa kanyang pagbabasa ay sumakanya ang banal na Espiritu at taglay niya ang kapangyarihan ng Diyos. So, ang Holy Spirit ay pinagkaloob sa kanya nang walang sukat. John chapter 3 verse 34, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang magandang balita. So ano pong sinasabi? Ang ating Panginoon ay hinirang upang ipahayag ang mabuting balita. Kanino daw po? Sa mga dukha. At hindi lamang sa mga dukha, kundi sa mga dukha sa Espiritu na siya nagnanais na tumanggap nito. Matthew chapter 5 verse 3, ang mga dukha sa Espiritu ay nagangalak na tumanggap sa salita ng kaligtasan. So hindi lamang si Jesus, mga kapatid, tayo rin ay inatasan ng Panginoon na ipahayag ang salita ng Diyos. Tayo po ba ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon? Nakahanda po ba tayo magpahayag ng salita ng Panginoon? Ito po yung isa sa mga task ni Jesus na dapat din nating isagawa upang ang mga tao ay makakilala sa ating Panginoon. So yung kanyang salita, bakit with authority? Dahil life-changing yung kanyang salita. Amen po ba mga kapatid? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita, maaaring mabago ang tao. Maranasan yung transformation na nagmumula sa ating Panginoon. So, ito ang salita ng Panginoon. Ano pa ang kanyang sinabi? Sinugo niya ako upang ipahayag sa bihag na siya ay lalaya. Ang mga ito ay hindi lamang sa mga nakakulong sa piitan, kundi sa mga alipin ng kasalanan, mga alipin ni Satanas. So ang ating Panginoon ay sinugo upang palayain ang mga tao saan? Sa pagkaalipin ng kasalanan. Na tayo, mga kapatid, hindi pa tayo nakakilala sa ating Panginoon,
tayo ay alipin din ng kasalanan ng masasamang gawa. Ngunit nung na-encounter natin si Jesus, tayo ay pinalaya. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, malaya ka na. Huwag ka nang pagbabalik-balik pa sa paggawa ng kasalanan dahil pinalaya tayo ni Jesus. Huwag tayong padaya sa sanglibutan dahil pinalaya tayo ng Panginoon. Pinalaya tayo sa tanikala ng kasalanan. At ganoon din yung mga bilanggo. Amen po ba? Kaya merong mga jail ministry dahil marami sa mga nakakulong ang walang kasalanan at napagkaitan ng hostisya. Dapat natin silang abutin, ipahayag ang salita ng Diyos at ipakilala si Jesus upang maranasan nila ang pagbabago ng buhay. Sinugo si Jesus upang magbigay ng pangitain para sa mga bulag ay makakita. So ano pong ibig sabihin ng mga kapatid? Tayo ay dating bulag. Amen po ba? Pero dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, binuksan niya yung ating spiritual eyes. Kaya naman ngayon, ang nakikita natin ay yung hindi nakikita ng karamihan. Yung ating pananampalataya. Kaya hindi tayo nawawala ng pag-asa kahit na very challenging ang sitwasyon natin dahil merong ipinapakita ang Panginoon sa bawat isa sa atin na hindi kayang makita ng ating pangkaraniwang mga mata. Amen po ba? Yun yung ating spiritual eyes. Kung ating maalala si Apostol Pablo, bago niya ma-encounter si Jesus, siya ay pumunta sa Damasco upang i-persecute ang mga tao, patayin ang mga mananampalataya. Ngunit ang na-encounter niya si Jesus, siya ay nabulag. At nung natanggal ang kaliskis sa kanyang mga mata, nabuksan ang kanyang mata sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. At dahil doon naging passionate siya sa paghahayag ng mabuting balita. At dahil doon, nakarating sa atin ang salita ng Panginoon. Amen po ba? Bakit? Dahil saan siya nag-focus? Sa mga Gentiles, sa mga hindi kalahi ni Jesus, sa mga hintil. Kaya nakarating sa atin ang mabuting balita mula sa ating Panginoon. Sinugo niya ako upang bigyang kaluwagan ang mga nang-aapi. Amen po ba? Ayaw ni Jesus ng mga nang-aapi. Kaya dapat dito sa loob ng church, walang nang-aapi. Amen po ba? Walang operation na mangyayari dahil si Jesus mismo ay hindi favor sa operation. Amen po ba? Tingnan nyo yung bansang Israel nung inaalipin ng mga Ehiptyo ng panahon ng lumang tipan. Narinig ng Diyos yung kanilang pagtangis. At dahil doon, siya ay nagpadala ng isang propeta at doon sila ay tinulungan ng Panginoon upang makapunta sa lupang pangako. Kaya, hindi ibig ng Diyos yung operation, yung pang-aapi. Pang-aapi sa tao. Ang nais ng Panginoon ay tayo ay mabigyan ng katarungan. Dito rin sa kalagayan ng mga Israel ng panahon ng ating Panginoon. Sila ay under ng Roman Empire. Alipin sila.
At yung mga leader ng reliyon, ng mga mayayaman na may kapangyarihan, ngunit sila rin ay pinahihirapan ng pagkakatakot, pag-aalinlangan at panghahalay ng pagnanasa. So si Jesus ang nagbigay sa kanila ng kalayaan, kapayapaan at kagalakan. So si Jesus yung magbibigay sa atin ng kalayaan, kapayapaan at kagalakan. At yung sumunod, sinugo niya si Jesus upang ipahayag ang taon ng kaligtasan ng Panginoon, ang pagdating ng Mesyas ng Israel, na siyang nagdulot ng kagalakan sa buong sanlibutan. Amen po ba? Si Jesus ay sinugo sa bawat isa sa atin upang tayo ay magkaroon ng kagalakan, ng kalakasan, ng lakas ng loob, at makapagpatuloy sa mga task na ipinagkatiwala niya sa bawat isa sa atin. Sa verse 20, bawat isang sinagoga ay namangha sa paraan ng pangangaral ng ating Panginoon. At maraming beses na narinig ng mga tao ang mga sitas ng Isaias, subalit noon lamang nila nakita at narinig sa paraan ng ginawa ng ating Panginoon. At pagkatapos bumasa mula sa aklat ng Isaias at sinabi ng ating Panginoon. So tayo rin mga kapatid ay ini-invite ng Panginoon sa umagang ito na makibahagi sa kanyang ministry. Amen po ba? Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa atin. At pinahira niya tayo ng Espiritu ng Panginoon upang magdala ng mabuting balita ng kaligtasan. So tingnan po natin yung ating mga katabi. Pinahiran po yan ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya naman, meron tayong lakas ng loob na magpahayag ng salita ng Panginoon upang magdala ng magandang balita at ipangaral ang ating Panginoon. Ipinadala tayo ng Espiritu ng Panginoon upang ipahayag ang paglaya sa mga bihag. So, tayo ay gagamitin ng Panginoon upang ang tanikala ng kasalanan ay mapalaya sa mga alipin nito. Ipinadala tayo sa Espiritu ng Panginoon upang tulungan ang mga bulag na mabawi ang kanilang paningin. So sa pamamagitan natin, mabuksan ang spiritual eyes ng mga tao at makita nila yung pananampalataya na ating nasumpungan. Ipinadala tayo ng Espiritu ng Panginoon upang palayain ang mga inaapi. Amen po ba? So, palayain ang mga inaapi. So, ibig sabihin, hindi nais ng Panginoon na tayo ay maging mapang-api dahil hindi siya favor sa mga nang-aapi. Ipinadala tayo ng Espiritu ng Panginoon upang ipahayag na ang taon ng paglingap ng Panginoon ay sumasa atin. Amen po ba? Sumasa atin. So ano po yung message na dinadala sa bawat isa sa atin sa umagang ito? So yung purpose, yung goal, yung mission ng ating Panginoon ay alam niya. Amen po ba? Tayo po ba? Ano po ba yung goal natin? Ano yung purpose natin for this year? Diba? Yung pagpapaayos, yung renovation ng ating church. At ito po yung goal, ito po yung purpose
po yung message ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabay-sabay nga po nating basahin. The favorable year of The favor of the Lord. The favorable year of the Lord. So, amen po ba mga kapatid? Malinaw po ba yung message ng Panginoon? Yung favor ng Panginoon ay sumasa atin at tutulungan tayo ng Diyos na maisagawa natin yung ating mga plano. So, merong isang simbahan. Dito po ako magbabakas. May ito kwento po ako. May clip kwento. Merong isang simbahan, maliit na simbahan. At kapag sila ay nagdadaos ng kanilang service, ay tunay nga namang hindi sila kasya. Umaapaw yung kanilang church. At sila ay dumulog at nanalangin sa Panginoon. At sila ay nagsama-sama at nagkaisa na sila ay magpapatayo ng isang simbahan. Sa tulong ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon sa kanilang pagkakaisa, yung simbahan ito ay naitayo at nabigyan ng katuparan yung kanilang pangarap. Ito po yung church doon sa isla, sa Guyuden, Pangasinan. At kung makikita nyo po sa aking Facebook, napakaganda po ng kanilang church. Ito po ay sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. So doon po, ang mga tao ay simple lang. Sila po ay mga mangingisda, naglalaot. Mahirap po sila, wala po silang kakayahan. Ngunit dahil sa presensya at kapangyarihan ng Diyos, ay nagkaroon po ng napakagandang simbahan sa isla ng Pangasinan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya huwag po tayong matakot. Anong message po na pinapahayag sa atin ng Panginoon? The favorable year of the Lord is now. Amen po ba mga kapatid? At ang Diyos ang siyang tutulong sa bawat isa sa atin ng ating church ay may ayos. At makikita na lang natin kung paano kikilos, magpapahayag, at makikita ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen po ba? Dahil ang Diyos na sinamba ng mga taga-isla ay ang Diyos din na pinapupurihan natin at pinararangalan. Amen po ba? Kaya nga sa pasimula ng ating gawain para sa taong ito, huwag po tayong mangamba, huwag tayong matakot, huwag tayong mawala ng pag-asa sapagkat ang Diyos ay tutulong sa atin upang maisagawa natin ang mga bagay na hindi natin kayang gawin. Amen po ba mga kapatid? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa umagang ito na kung saan ipinakita mo sa amin ng iyong gawain nung ikaw ay narito sa lupa. Sa umagang ito, ini-invite po kami na kami ay makipag-participate, makibahagi sa iyong ministry na kung saan meron po kaming task na ipinapagawa, meron po kaming task na ipinapagawa sa bawat isa sa amin. Tulungan mo po kami na makibahagi, makiisa sa pagdadala ng mabuting balita, sa pag-aabot sa mga nangangailangan, sa pagtulong sa mga taong naguguluhan, naliligaw, nawawala ng pag-asa. Gawin mo kaming instrumento ng pagbabago sa lipunan na aming ginagalawan. We ask the presence of your Holy Ghost
At ianuhin niyo po ang bawat isa sa amin upang ang takot, ang pangamba, ang kawalan ng pag-asa, ang panghihina ay mapalitan ng kalakasan, ng inspirasyon, ng desire na ikaw ay aming mapaglingkuran ng may katapatan. At nagtitiwala kami, Panginoon, na ikaw ang Diyos na siyang tutulong sa bawat isa sa amin na matupad ang aming mga pangarap, ang aming desire sa aming iglesia, sa aming pamilya, sa aming mahal sa buhay, sa aming karir at sa lahat ng ninanais ng aming mga puso. Maraming salamat po sa iyong mensahe na ipinapahayag sa bawat isa sa amin. Nakahanda po kaming tumugon, nakahanda po kaming maglingkod. Panatilihin niyo po ang aming pagkakaisa. Panatilihin niyo po ang aming pagmamahalan. Panatilihin niyo po ang aming pagpapakumbaba sa iyong banal na harapan upang ikaw ng Diyos na malugod sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa panahon na po tayo ng paghahandog na ikaw pangako ko ay sigat pasasalamat na ayon kay Malakias, Kabanata 3, Kapitulo 10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Tinatawagan ko mga taga-likom. Surya. Purihin ang nagpapala, Diyos ng buong sanlilikha. Purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Dakilang Diyos, salamat po sa mga kaloob ng iyong mga anak bilang tanda ng kanilang tuloy na pagtatapat sa iyo. Alam namin na hindi ito
sapat, ngunit nagtitiwala kami na ikaw ang siyang magpaparami nito upang matugunan ang pangangailangan ng iyong banal na templo at ang mga gawain nito. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ang unang nagkaloob sa bawat isa sa amin ng iyong buhay. Kaya naman, nararamdaman namin ang iyong mga pagpapala. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ating mga bitin para sa amin ng pagtatalaga ng sasalamat ang O Master, let me walk with you. Samahan mo ako, Jesus, sa paggawa ng lingkod. Lingkod ay ipatalos at lalakas yaring loob. Ang pusong nalulupaypay, sana'y ating matulungan. Salita ng pagmamahal, ang sa Kanya'y aalalay. Sana'y turo ang magtiis sa gawain ng pag-ibig. Nananalig na maaalis, kasamaan sa paligid. Hindi po tayo manalangin kung sino man po may mga kahilingan. Nahayaan ko po kayo sa harapan. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa iyong kabahayagan sa bawat isa sa amin. Tunay nga na mabuti ka at hindi mo kami kailanman iniiwan at pinababayaan. Kaya naman, Panginoon, salamat dahil maging maayos ang mga ginawa namin para sa iyo. Ang celebration ng Youth Sunday last Sunday, naging pagpapala sa mga kabataan. Ang kanilang fellowship, naging pagpapala sa kanilang buhay. Ang I proclaim, naging blessing po sa aming mga nagsiganap, sa mga nagbasa, nagkaloob ng kanilang ng refreshment, Panginoon, na pagkalooban ng lugaw, na ipag-pray at nabigyan ng banal na kasulatan. Alam namin, Panginoon, na marami ka pang nais ipagawa sa bawat isa sa amin. Naghihintay po ang pagawain namin ang pagawain mo sa bawat isa sa amin ngayong mga panahon ito. At nagtitiwala kami na ikaw ang Diyos na siyang mag-provide, na huwag kaming dapat matakot, huwag kaming mawala ng pag-asa. Dahil ang favor po ay pinagkakaloob nyo na sa bawat isa sa amin. At pinapakita nyo, Panginoon, ang iyong mga himala, ang iyong kabutihan na ikaw ay Diyos, na siyang aming sinasamba. Kung paano ang iglesia sa isla, sila ay nanalangin, sila ay dumulog sa iyo, ay binigyan mo ng katuparan, ipinagawa mo ang kanilang church. Ito, alam namin, Panginoon, na gagawin mo rin dito sa iyong tahanan, sa Crossroad United Methodist Church, na ikaw din ay kikilos, ikaw din ay maghihimala, at makikita namin ang iyong kapangyarihan
na siyang magbubuklod sa amin upang lalo pang gumawa ng naayon sa iyong kalooban. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na manatili ang pagkakaisa, manatili ang pagmamahalan, manatili ang kaayusan, dakilang Diyos. Katulad sa iyong ministry, minsan may mga obstacle, may mga challenges. Nung nakita nila kung sino ka, nung nalaman nila na ikaw ay anak lamang ng isang karpentero, may mga nag-doubt, may mga nagduda, may mga hindi naniwala. Subalit nangibabaw pa rin ang iyong kapangyarihan at nasunod ang iyong nais at naisagawa mo ang iyong misyon. Ganoon din po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Minsan nagdududa kami, minsan nagtatanong kami bakit hindi nangyayari ang aming gusto, bakit parang walang response. Ngunit nagtitiwala kami na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At walang imposible sa iyo, dakilang Diyos, na ikaw ang Diyos na siyang gagawa sa bawat isa sa amin. At ibubuhos mo, Panginoon, ang iyong favor, ang iyong blessing sa bawat isa sa amin upang ang aming pangarap, ang aming desire, ang nais mo ipagawa sa bawat isa sa amin ay magkaroon ng katuparan. Kaya nagtitiwala kami, Panginoon, na ikaw ang Diyos na siyang gagawa, ikaw ang Diyos na siyang tutulong sa bawat isa sa amin. At hindi mo kami kailanman pababayaan. Maraming salamat din, Panginoon, sa iyong mga anak na binigyan mo ng kagalingan. Katulad ni Ating Esther Montero, Panginoon, na nakalabas na ng ospital. Salamat po sa iyong kapangyarihan, sa iyong pagpapagaling sa kanya. Salamat po sa panalangin namin na tinugod mo, Panginoon, na sama-sama kaming nanalangin para sa Kanya. At ganoon din po sa mga iba pang mga anak mo na may mga karamdaman. Nagtitiwala kami na ikaw din ang magpapagaling sa kanila. Tulungan niyo po ang iyong mga anak na may mga karamdaman na hindi ko man mabanggitin ang kanilang mga pangalan. Kilala niyo po sila na humihingi ng kagalingan. Mag-umpisa po sa mga bata, sa mga magulang, sa mga senior citizen ng aming church. Alaman pong uri ng karamdaman na maalipin sa aming lupang katawan in the name of Jesus. Pagalingin niyo po ito, dakilang Diyos, at ibuhos niyo po ang iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Ikaw ang aming dakilang doktor at manggagamot at kung paano pinagaling mo ang mga tao na nagtiwala sa iyo. Pagagalingin niyo rin kami, dakilang Diyos, upang walang maging hadlang sa aming patuloy na paglilingkod sa iyo. Hipuin niyo po ang aming lupang katawan in the name of Jesus. Pagalingin niyo po kami, Panginoon, upang walang maging balakid sa aming gagawing paglilingkod sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa iyong katapatan. Salamat po sa iyong kabutihan sa iglesia nito dahil alam namin, kasama ka namin sa lahat ng aming gagawin. At ikaw po ang siyang gagawa upang mapangyari namin ang aming mga pangarap, ang aming mga desire. Sa iyong tahanan, sa aming pamilya, sa aming karir, sa lahat ng aming ginagawa. Dakilang Diyos, pinagpipray ko rin sa iyo ang iyong mga anak na naririto. Lahat po kami, man din po ang panalangin ng aming puso, ibigay niyo po ng katuparan. Salamat din po at nakabalik na sa Norway, atin natin. Iningatan niyo po siya sa kanyang pagka-travel. Pinagpipray po siya sa iyo at ganoon din lahat ng mga kapatira namin sa ibayong dagat. Patuloy niyo po silang samahan, ingatan, proteksyonan at mahayag ka sa kanilang mga buhay. Maraming pong salamat, dakilang Diyos. Sa iyo kami nagtitiwala at umaasa.
dahil alam namin na tutulungan mo kami. Pinag-pray din namin sa iyo ang aming nalalapit na Charge Conference sa February 22. We pray sa mga report, sa mga praise report. Salamat po dahil muli naming aalalahan, muli naming gugunitain ang iyong katapatan, ang iyong kabutihan sa iyong iglesia sa Quezon United Methodist Church. At alam namin na hindi ka patapos na gumawa ng mga bagay at patunayang mabuti ka sa bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga anak mo na naglilingkod sa iglesyang ito, sa iba't ibang uri ng kaparaanan, ang mga nagkakaloob ng kanilang mga tinatangkilik, ang nagbibigay ng kanilang panahon at oras. Salamat po sa kanilang mga buhay. Pagpalain niyo po sila at nawa patuloy na maging kagalakan ang paglingkod sa kanila. Pinag-pray ko rin sa iyo ang aming minamahal na bansa. Lalo na po, papasok ka naman kami sa campaign period. Tulungan niyo po kami na patuloy na magsuri ng mabuti at gamitin ang aming kapangyarihan na pumili ng mga leader na naayon sa iyong kalooban upang magkaroon ng pagbabago sa aming minamahal na bansa. Ingatan niyo rin po kami, Panginoon. Ilayin niyo po kami sa mga hindi magagandang pangyayari. Ang kabi-kabilang lindol na nararanasan sa aming bansa. Ngunit ang pinangangambahan ng the big one, Panginoon, at titiwala kami na meron kang kayang gawin sa aming mga buhay at iingatan mo ang iyong mga lingkod. Maraming pong salamat. Pinag-pray din namin sa iyo ang aming mga obispo, ang aming mga DSS, ang mga pastor, mga diakonesa. Salamat po sa kanilang mga buhay. Salamat din po kasi celebrate namin ang sama-samang pananalangin na ginaganap ng iba't ibang mga churches, iba't ibang mga denomination, katulad po ng ginawa last Wednesday sa Central. Maraming pong salamat sa mga ganitong pagkilos. Salamat po upang ang aming bansa ay kasihan mo at maranasan ang bawat isa sa amin. Maraming pong salamat ang ilang Diyos. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus ng aming Panginoon. Amen. Awitin po natin ang uling estrofa. Sa pag-asang ikaw lamang ang tanglaw sa aking daan. Sa alay mong kapayapaan ako'y loobing mabuhay. Amen. Sige po, tanggapin po natin ang benediction. Crossroad United Methodist Church family, if we pray, receive the benediction came from the triune God, the Father, the Son, and the Holy Ghost, now and forevermore. Amen. 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 Palapakan po natin ang Panginoon. Bago po kami bumaba, tinatawagan po si Teacher Risa at ganoon din po si Kuya Jean dito sa harapan para ibigay po yung certificate ng mga kabataan na nag-graduate po sa confirmation class kasi po hindi po na ibigay last Sunday. Palapakan po natin ang Panginoon sa buhay ng mga kabataan ito na last year pa po sila nagtapos. Ngayon lang po na ibigay sa certificate. Noong November pa po sila nag-graduate. Salamat po sa inyong mga buhay. At ngayon bahagi na kayo ng
full member ng Cross of United Methodist Church. At part na kayo ng mga gawain ng ating iglesia. Babasahin ko po yung nakalagay. The United Methodist Church Certificate of Confirmation certifies that Samantha Jane A. Uy was confirmed into Christ Holy Church to receive a professing member of Crossroads United Methodist Church at 690 A. Mabini Street, Samandaan, Caloocan City, and is therefore presented this token of recognition and Christian love given this day, January 26, 2025. Signed by Reverend Moses Robert Olorno. Samantha, nandiyan ka? Amy, Belinda, and Borben. Nathan James Uy. Aileen Mar B. Dilumin. May pala. Sorry, binasa ko lang yung nakasulat eh. Axel Ken F. Ferreira. Kapag po may mali, ibalik niyo po para maayos po natin. Charles Eunice L. Relucio. Natalie Grace Litaw. Alicia Yu Evangelista. Mark Joshua Makaya. Si Natalie. Wala po Natalie. Mark Joshua. Akisha Yu Evangelista. Yan, si Kiam. Kevin Lay Garitane. Po, magpapascore po pa nga pala yan. Tapos po si Samantha po, magjajamunisa. Si Sam po. So yan po. Pakibalik lang po yan kasi seselyuhan pa po yan. Ayan. Sila po ang mga bagong professing member ng ating iglesia. Papuri po sa Lord. Bigyan po natin ng papuring palakpak ang ating Panginoon. Sige po, congratulations po sa inyo. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Salamat po.